Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, nabulabog na, nasyak ang lahat. Gloria winasak si BBM, Tamba at Lisa. Tambaluslos nataranta na kay Vice President Sara Duterte. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At dahil nga po riyan, ito i-share din po natin itong balita, no, mga kababayan, patungkol po dito kay Tambaluslos. Nako, talagang mukhang hindi na talaga makatulog itong si Speaker Romualdez dito po kay Vice President Sara Duterte. May nilabas po siyang pahayag na kung saan sinasabi niyang wala na pong sumusuporta kay Vice President Sara Duterte. Mamaya mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon niyan. At ito pa, Senator Bato de la Rosa bumanat dito kay representative ng Zambales, no? First District Representative Jay Kunghuna, na iginigiit na tila nagmamadali raw ang presidente na maging presidente si Vice President Sara Duterte. Ay naku talaga, oo. Mukhang binabaligtad na ngayon ang usapan. Mga kababayan, sino ba itong mga gumagawa ng paraan para maging prime minister, maging presidente, maging vice president agad? Diba? Mamaya mga kababayan, bigyan po nating reaction yan. Nako, talagang patindi ng patindi ang init, no? Mas lalo pang umiinit ang politika sa ating bansa. Okay? At ito pa mga kababayan, tungkol naman po ito kay Senator Grace po. Nako, sabi niya po itong pamimigay ng AKAP ay supposed to be doon po para sa apektado ng inflation, no? Pero sabi niya, pati daw mayayaman ay affected ng inflation. Kaya pala konti lang na mahihirap, no? Ang ang nakakakuha ng AKAP. May nakita nga ako mga kababayan, asawa ng pulis, asawa ng teacher. Pero I'm not saying that it is not good, no? Maganda yan kasi lahat nakakakuha. But ang gusto ko lang i-point out dito, bakit yung mas mahihirap pa kumpara talaga ito sa inflation, no? Yung mga mas mahihirap pa ay hindi tuloy nakakakuha mga kababayan. Yung iba doble-doble na, triple-triple na, di ba? Pero yung ibang mahihirap, ni isang kusing walang nakuha. Diba? Well, anyway, mamaya mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon yan. At eto na nga, simulan na po natin dito kaya Tambaluslos. Ito po ang kanyang naging pahayag mga kababayan. Sabi niya po, eto, over 45 official from Eastern Visayas crafted a joint manifesto of indignation criticizing Vice President Sara Duterte's recent raids against President Bongbong Marcos Jr. and Speaker Martin Romualdez, saying her actions are reckless daw, divisive and baseless. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Wala bang basihan yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte? Ito yung balita sa ABS-CBN yan. 45 officials from Eastern Visayas Islam Sara Duterte's raids. Totoo ba to? Wala rin sumusuporta kay Vice President Sara Duterte na mga opisyal? Okay lang. Opisyal lang naman yata. Hindi naman yata yung mga tao. Di ba? Who cares about them? Di ba? Kung sinasabi mong mga opisyal, mga kaibigan mo siguro yung mga opisyal na yan. Pero yung mga tao sa grounds, di ba? Yung ordinaryong Pilipino, kami naman ang boboto, hindi naman yung mga opisyal. Boboto rin sila, pero parehas lang tayo, isang boto. Pero mas marami po, no? Ang mga ordinaryong Pilipino na mas naniniwala dito kay Vice President Sara Duterte, no? Sinasabi nila baseless. Anong baseless? Ikaw nga ito, Tambaluslos, no? Kung hindi dahil sa'yo. Actually, you are the reason of all this mga pangyayari, di ba?
Oh, ito talaga si Tambaluslos ang dahilan eh. Hmm? Dahil atat na maging prime minister or maging president in the next coming election, para siraan si Vice President Sara ngayon para pagdating ng election sa susunod, mabango na siya. Pero na ano yata, na reverse psychology yung taong bayan. Sinasabi niya kasing reckless and baseless itong mga sinasabi or yung mga actions ni Vice President Sara Duterte. Ano sa palagay niyo mga kabayan? It is really a reckless. Kasi kung reckless yan, kinasuhan na po siya ng ombudsman. But ombudsman itself, sinasabi na wala namang kami nakikitang problema. Diba? So meaning, mukhang may tama na ito si Tambaluslos. May tama na ito kasi sinasabi baseless. Anong baseless? Dito ka pa ba nakatira sa Pilipinas para masabi mong baseless ang sinasabi ni Vice President? Well, anyway mga kabayan, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po at eto pa. Eto na yung sinasabi ko. Senator Bato de la Rosa bumanat laban sa pahayag ni Zambales 1st District Representative Jay Kunhuna na nagigiit na tila nagmamadali raw maging presidente si Vice President Sara Duterte. Alam nyo kayong mga taga-kongreso, talagang manang-mana po talaga kayo dito. Dito sa malaking taong ito. Bakit? Bakit ko nasabing manang-mana sila? Parang mga bumaliktad na mga utak nito eh. Itong amo nila sinasabi reckless and baseless, di ba? Ito naman, nagmamadali na maging presidente. Kung babalikan mo ang history ng kaguluhang ito, because of this people's initiative, diba, na ginagawa ninyo, kaya nagkagulo ng ganito. Basahin po natin itong ni Jay Kunhun. Ito po yung yung statement, mga kababayan. Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating vice presidente na maging presidente ng maaga. Noong mangarap ang former president na paupuin yung kanyang anak na maging presidente agad. Sinama pa yung former president, hindi na talaga nahiya ito si Jay Kunhun, no? Hindi ko alam kung saan sila humuhugot, no? Ng mga ganito. Although alam naman ng taong bayan kung ano ba ang totoo. Parang sinasabi pa nila na eto ba, naisip ko lang. Parang nasa isip nga, wala namang mga alam ang ordinaryong Pilipino. Diba? Hindi naman alam ng ordinaryong Pilipino ang nangyayari sa ating bansa. Kaya okay lang na magsinungaling ako dito. Diba? Siguro ko kapag bawat statement na ilinalabas ng mga congressman na to, nag-take out sila. Siguro ko maraming beses na silang nakulong dahil ipapakontempt talaga sila ng taong bayan. Diba? Talaga binabaliktad po nila ang mga pangyayari to make them look clean, di ba? Para magmukha silang malinis sa mata ng taong bayan. Bakit? Palapit na pong eleksyon. Hindi po, they can't afford to lose trust from the people kasi palapit na po ang eleksyon. But then again, mga kababayan, gaya nga po ng sabi ko kanina, mukhang talagang minamaliit tayo ng mga tonggristang ito. Bakit po? Kahit alam na natin kung anong nangyayari, iba pa rin yung inilalabas nilang mga impormasyon. Biruin mo ito, nagsimula daw yung kaguluhan ng mangarap si Vice President. Ang tahimik nga ni Vice Presidente, ginulo nyo yung opisina niya. Diba? Ginulo nyo. Walang yan naman talaga. Ito naman po ang banat ni Senator Bato de la Rosa. Atat si Inday na maging presidente. Yan, tatanong Or yung boss nila ang atat maging presidente in 2028. Kaya dinidemolish nila si Vice President Sara. Which yan mga kabayan. Alin nga ba talaga? Si Vice President atat na maging presidente or yung
yung boss nila na si Speaker Romualdez ang atat maging presidente sa 2028 kaya dinidimulis nila. Alam niyo sa mga nangyayari ngayon, no? Kahit isang tingin mo lang o kung hindi ka man kung ikaw man ay walang paningin, marinig mo lang yung balita coming from the very start, no? Maano mo agad parang matatahi mo agad, di ba? Yung balita na, ops, eto pala talaga ang totoong salot sa lipunan diba? Nandito pala talaga at yan po ay nandyan sa House of Representatives mga diba? Mga utot talaga ito. Hindi ko alam kung may mga pa ito, may mga honors ba? Kasi tinatawag silang honorable. Diba? Tinatawag silang mga honorable. But based sa kanilang pagsasalita, may honor pa ba mga ito? Well, anyway, ano po inyong reaction dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At ito, pag-usapan naman po natin ito tungkol sa AKAP. Ito ito po si Senator Grace po, no? Hindi namin masyado maintindihan ang AKAP. Sabi niya po, it's supposed to be assistance for the effects of inflation. Very generalized yung pag-help with inflation. Pwedeng mayaman ang affected ng inflation. So ano ba ang gustong dito ni Senator Grace po, no? Eto, basahin ko po yung magiging balita ng politiko. Senator Grace po has defended, no, the move of the upper chamber to realign and delete the 39 billion, napakalaki, billion ayuda para sa Kapusang Kita program or AKAP, which was widely seen of the House of Representatives pork barrel fund in the approved 6.352 trillion national budget. Yan mga kabayan, dinipensahan po, no? Yan mga para pala sa si Grace po mga kababayan, para sa AKAP, no? Pro AKAP po si Grace po. So yan mga kababayan, yung tatakbo ito bilang senador ulit, ilaglag na po natin ito. Kasi nakikita niya naman po, sabi niya nga po, ito ay nagiging widely seen, no, as pork barrel ng mga tunggrista. But still dinipensahan niya po sa upper chamber, no, na realign. Nako, dinipensahan niya po ay mga kababayan. So, tama rin po yung sinasabi mo, mayayaman ay affected din ng inflation. Pero wag naman sumobra, di ba? Yung mga mayayaman, ilang beses na nakakuha ng yung may mga kaya, ilang beses na nakakuha ng mga ayuda. Pero yung mga ordinaryong Pilipino, ni isa, wala pa. Meron ganun mga case, mga kababayan. Marami po tayong ayuda. AX, AKAP, kung ano-ano pa. Diba? Sibol, diba? May sibol. Ano pa yung iba? Basta marami pa po But, what I'm trying to point out, no? Sa dami-dami ng ayudang yan, yung iba nagdodoble-doble na, yung iba triple na, yung iba ni isang kusing walang nakuha. Anong nangyari? Diba? Akala ko ba para sa kapos? Yung nakita ko nga, asawa pa ng pulis, asawa ng teacher. Diba? Nandoon. Kumukuha ng AKAP. So yan mga kababayan. So, isa lang po ang implication yan, no? Parang hindi effective, hindi sustainable, at parang hindi naman talaga nakakatulong ang AKAP na yan. Ano pong opinion niyo dyan mga kababayan? Dapat na bang tanggalin yung AKAP na yan? 39 billion po yan mga kababayan. Ako po. Kung totoong 39 billion yan, tapos sinasabi ng ating mga kababayan na 20% lang ang napupunta sa ayuda at yung 80% ay napupunta sa bulsa, ay ba, malaking pera yan. Diba? Anong opinion nyo dyan mga kababayan natin? Ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito.
Ito na po. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kumusta? Nagpahayag na ba siya ng suporta kay VP Inday Sara sa panahon ngayon ng kagipitan? Kasi it's an open secret na magkaibigan itong dalawa. Kaya nga na-coin, naipanganak yung word nga tambaluslos dahil dito kay dating President Gloria Macapagal Arroyo nung dinimot siya ni Speaker Martin Romualdez. So magkaibigan talaga VP Sara and PGMA. So hinintay ko na magsalita. Kagaya ng pagsasalita ni na Senator Bato, Senator Robin Padilla, Congressman Marcoleta at iba pa, kailangan ni VP Sara ng suporta ngayon. Okay, may nakita kong vlog ni Pinas News Insider, isa sa mga DDS vlogger na paborito ko. Ang kanyang thumbnail is Gloria kumanta na. Naisahan si PBBM Lisa Tamba nilampaso ito. Totoo. Tumistigo na? May question mark. So pinanood ko. Okay, so kasi inaabangan ko talaga ang pahayag ng pagsuporta ni PGMA kay VP Sara. Ito, panood ko rin sa inyo itong vlog ni Pinas News Insider. Patuloy ang pamamayagpag ng Agila ayon pa sa WR Numero Research sa kanilang 2028 Presidential Survey. Nangunguna si Vice President Sara Duterte na mayroong 24%. Higit ang score nila ni Senator Rafi Tulfo. Pangatlo si Leni Robredo na nakakuha ng 9%. Ikaapat ay si Grace Poe na mayroong 5%. Nasa ikalimang pwesto naman si Senator Amy na nakakuha ng 5%. Nasa ika-anim na pwesto naman ang Senadora na si Risa Hontiveros na nakakuha ng 4%. Nasa ikapito na pwesto naman ang ex-senator na si Manny Pacquiao na nakakuha ng 4%. Nakasama naman sa ikawalong pwesto ang matapang na senador na si Robin Padilla na nakakuha ng 3% at ang panghuli at pinakakawawa sa kabila ng mga ayuda na kanyang pinamudmod sa taong bayan ay lagampak pa rin ang nakuhang tiwala ng taong bayan sa kanya. Nasa panghuling pwesto naman ang House Speaker na si Martin Romualdez na nakakuha lang ng 1%. Matapos nasa panghuling pwesto, ang nasabing speaker ay mas lalong tila pinagtawanan nito ng marami sa ating mga kababayan dahil sa kabila ng walang katapusang pinamudmod na ayuda at pera ni Romualdez, sila hindi pa rin siya gusto ng taong bayan. Hindi naman nakapagpigil na magkomento si Crisette Laureta Chu at tila sinampal ng katotohanan ng nasabing speaker. Ayon pa sa kanya, ang tanga-tanga ng mga congressmen to still ally with Martin. He has spent more than 500 billion pesos in ayuda trying to make people love him and more. And yet, he still cannot get beyond 1 point. In its nearly 3 years, itaga niyo sa bato on the grave of all my ancestors that Martin will never ever be the most loved or even liked politician. He will never be president. He won't ever budge from the lowest rung. As in dyan na siya, spending 1 trillion pesos more would not make a difference. It's not the money that the issue, because he is so uncharismatic, so unlikable, so insincere. You cannot sense, for lack of a better word, the evil in him. You are hitching your wagon to a falling star. After BBM, wala yan si Martin. Bobo na mga congressman na to risk their political future on someone so hated. Mag-isip-isip naman kayo. Unquote. Nagbigay naman reaksyon at komento ang solid DDS na si Mr. Real Talker na siyang pinagtawanan at tasampal ng katotohanan. Speaker of the House na si Romualdez dahil mas malaki pa ang nakuhang porsyento nang hindi pa sigurado o undecided kung sino ang ibuboto. Tila lumabas tuloy na kawawang-kawawa at namumulubi sa boto. Iumano'y naglustay ng pera ng taong bayan para ipamudmod sa ayuda pero tila isinusuka pa rin ng maraming Pilipino. Number 9! Martin Romualdez with 1% lang. Grabe mga lods, no? Yung ginawa mo na lahat, binigay mo na lahat na, no? Lahat na ng kahihiyang pinaggagawa mo, di ba? May pae! Wala pa rin, Martin Tambalaslas. Sa pinakalas ka pa rin, 1%. Swerte ka, may 1% ka.
Samantala, dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo tila binasag na ang katahimikan at matapang na nagbigay ng kanyang hinaingat komento rin ang full video. Ito palang SWS na survey noong first quarter itong year na ito, itinago nila yung grabing paglagapak ng rate. Okay, so, binasag ang katotohanan, nagkomento si PGMA, hinihintay ko. Wala man akong narinig na komento ni PGMA. Boses ko man yun, ako yung nagsasalita. Anyway, I don't know sa inyo kung baka wala akong na-monitor, paki-comment ko no, meron na bang pahayag si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo yung statement. So yan mga kababayan, hinintay ko rin. Hinintay ko rin kung meron ba talagang salita si former President Arroyo. Well, I know mga kaibigan natin, ano po ang opinion, reaction patungkol po sa video nito. I-comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.